Ang isang tagpo na nakasulat sa banal na aklat ay nang tinukso ng Diablo si Jesucristo, kung saan siya ay sinubok nito sa iba't ibang uri ng paraan, pero ito ay kanyang napagtagumpayan. Kaya naman sa bidyong ito ay papakita ko sa iyo ang mga dako kung saan siya ay dinala ng Diablo para tuksohin, at isa na rito ang bundok. Dito ipinakita sa kanya ng Diablo ang mga kaharian at karangyaan nito. Halika at ako'y iyong samahan at ating alamin kung saan nga ba ito matatagpuan at ano ang buong kwento ng ginawang panunukso ng Diablo kay Jesus. Kaya simulan na natin. Tayo ay magbalik tanaw muna sa buong tagpo sa pagitan ni Jesus at ng Diablo, nang sa ganun ay mas maunawaan natin ng maigi ang mga dako na pinagdalhan sa kanya nito, pati na ang uri ng panunuksong ginawa sa kanya nito. Sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 1 to 11, nang magkagayoy inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng Diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay." Datapwat siya ay sumagot at sinabi, "Hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos." Nang magkagayoy, dinala siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya ay sinabi, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumalon ka, sapagkat sinasabi sa kasulatan, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sinasabi sa kasulatan, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Muling dinala siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi ng Diablo kay Jesus, "Ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin." Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagkatapos nito, iniwan siya ng Diablo at nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Malinaw sa salaysay ng Biblia na may 3 dako ang pinagdalhan ng Diablo kay Jesus, kung saan ang iba't ibang uri ng panunukso ay kanyang natanggap. Ang unang dako na pinagdalhan ng banal na espiritu ay sa ilang na siya ring sinang-ayunan ng mga Bible scholar. Dito naganap ang pag-aayuno ni Jesus sa loob ng 40 araw at 40 gabi hanggang siya ay magutom, kung saan siya ay tinukso ng Diablo na gawing tinapay ang mga bato. Sa katunayan, ang salitang ilang ay maraming beses na binanggit sa Biblia, lalo na sa Old Testament, dahil ang mga Israelita ay dito rin naglakbay sa loob ng 40 araw. Ayon sa isang retiradong propesor ng New Testament Studies at scholar sa Amerika na si Robert Gundry, ang ilang na pinagdalhan kay Jesus ay kapareho ng ilang kung saan namamalagi ang mga Diablo tulad ni Azazel, ayon sa Leviticus chapter 16 verse 10. Sinang-ayunan din ng mga Bible scholars na ang ilang o disyertong ito ay ang disyerto ng Judea na matatagpuan sa bandang silangan ng Jerusalem at malapit sa Dead Sea. Sunod naman ang Jerusalem o ang ikalawang dako na pinagdalhan sa kanya ng Diablo, kung saan siya ay dinala nito sa pinakamataas na bahagi ng templo at saka siya tinukso ng Diablo upang patunayan ang pagliligtas ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng mga anghel. Ang nasabing bahagi ng talata na tumutukoy sa pinakamataas na bahagi ng Jerusalem, sa Ingles ay tinatawag na pinnacle, ay tumutukoy sa gilid na bahagi ng isang napakataas na gusali. Ayon mismo sa scholars, ito ang templo sa Jerusalem sa panahon ni Jesus na siya ring tinatawag na Herodian Temple, at sa panahon natin ngayon ay meron ng mga gusali na mas mataas pa sa templo noon.
Ang huling dako na pinagdalhan ng Diablo kay Jesus ay isang napakataas na bundok, saka siya nito inutusang lumuhod at sumamba kapalit ng pagbibigay sa kanya ng lahat ng kaharian sa mundo pati ang kayamanan at karangyaan nito. Subalit siya ay sinagot ni Jesus at sinabing sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ayon sa paliwanag ni George Barrett, isang author, ay hindi literal na pinakita ng Diablo kay Jesus ang kaharian sa buong mundo. Sa halip, ito ay sa pamamagitan ng vision kung saan si Jesus ay dinala sa dakong iyon dahil doon makikita ang mas malawak na bahagi ng mga bayan na siyang sumisimbolo sa paghaharian ni Kristo kapalit ng kanyang pagsamba kay Satanas. Ang dakong iyon ay tinawag na Mount of Temptation sa kadahilanang dito tinukso ng Diablo si Jesus na siya namang matatagpuan sa itaas na bahagi ng bayan ng Jericho na located sa disyerto ng Judea. Ngayong alam mo na kung saan tinukso ng Diablo si Jesus, ay ano ang opinion mo tungkol dito? Comment down below.